Lahat, Leve, biglang sabi ni Lyra, tinipon ang lahat ng lakas ng loob niya. Salamat sa'yo at kay Mama Tessie. Kung hindi dahil sa inyo, hindi na niya itinuloy. Tinitigan siya ni Leve, ang mga mata nito ay seryoso sa ilalim ng dim na ilaw ng poste. Wala yon. Masaya kami na nandito ka, Lyra. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Lyra na ang pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya isang pabigat. Naramdaman niyang kabilang siya. At sa sandaling iyon ng kapanatagan, isang ingay ang biglang pumukaw sa kanilang atensyon. Ang tunog ng isang makinang humaharurot. Isang mamahaling itim na kotse ang huminto ng biglaan sa tapat ng tindahan. Ang mga headlight nito ay nakakasilaw na para bang isang entablado ang tinututukan. Bumukas ang pinto sa passenger side, at isang pares ng stiletto heels ang unang lumabas, sinundan ng isang babaeng tila inilabas mula sa isang magazine. Napakaganda, nakabihis ng pangmayaman, at ang bawat kilos ay puno ng kumpiyansa. Ang mga mata ng babae ay agad na napako kay Leve. Isang matamis, ngunit para kay Lyra ay mapanganib, nangiti ang sumilay sa mga labi nito. Leve, baby, sigaw nito, ang boses ay matinis at puno ng pagmamay-ari. Lumakad dito palapit, ang mga balakang ay umuugoy. I'm back! Napatayo si Leve, ang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat at isang emosyon na hindi mabasa ni Lyra. Ang babae ay dire-diretsong lumapit kay Leve at yumakap ng mahigpit. Nanigas si Lyra sa kanyang kinaupuan. Ang init na kanina ay kanyang nararamdaman ay biglang napalitan ng nagielong lamig. Ito na siya. Si Katrina. Ang anino ay hindi na isang pangalan lang. Ngayon, ito ay may mukha na. At ang mukhang iyon ay nakatingin na ngayon sa kanya, mula ulo hanggang paa, na maihalong pagtataka at bahagyang pag-ismid. Nanatiling nakaupo si Lyra sa kahoy na bangko, ang kanyang katawan ay tila naging bato. Ang malamig na simoy ng hangin ay wala ng epekto sa kanya, isang mas matinding lamig ang gumagapang mula sa kanyang sikmura pataas. Pinanood niya ang babaeng nagngangalang Katrina na nakayakap ng mahigpit kay Leve, na para bang isa itong tropeo na matagal nitong hindi nahawakan. Kat, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Leve, ang boses ay halatang nabigla. Dahan-dahan niyang inalis ang pagkakayakap ni Katrina, isang kilos na hindi nakaligtas sa mga mata ni Lyra. Isn't it obvious, baby? I missed you, malanding sagot ni Katrina. Ang mga mata nito ay kumikinang, ngunit nang dumapo ang tingin nito kay Lyra, bahagyang kumunot ang noo nito. And who is this? Doon lang tila naalala ni Leve na may kasama pa pala sila. Lumapit ito ng bahagya kay Lyra. Ah, Kat, si Lyra nga pala. Lyra, si Katrina isang kaibigan. Isang kaibigan. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Leve na parang pilit. Narinig ni Lyra ang bahagyang pag-aatubili na para bang hindi iyon ang tamang salita. At nakita niya ang halos hindi mahahalata, ngunit puno ng pang-iinsultong pag-ismid sa labi ni Katrina bago ito pinalitan ng isang pekeng, matamis na ngiti. Oh, hey Lyra. Nice to meet you, sabi ni Katrina, pero ang mga mata nito ay sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Sinusukat siya. Hinuhusgahan. Sa isang iglap, naramdaman ni Lyra ang kanyang lumang damit, ang kanyang tsinelas na may kaunting putik pa sa gilid, ang kanyang buhok na hinahangin lang. Sa tabi ni Katrina na amoy mamahaling pabango at may perpektong ayos, para siyang isang basahan. Pasok muna tayo, yaya ni Leve, tila gustong takasan ang awkward na sitwasyon. Ang hapunan ng gabing iyon ay ang pinakamahabang hapunan sa buhay ni Lyra. Si Mama Tessie, sa kanyang likas na kabaitan, ay malugod na tinanggap si Katrina. Ngunit ang presensya ni Katrina sa kanilang maliit na hapagkainan ay parang isang kakaibang ibon na napadpad sa pugad ng mga maya, maganda, ngunit hindi kabilang. Si Katrina ang bida sa usapan. Tita Tessie, you should have seen Levi in college. He was so clumsy, sabi nito, sabay tawa. Remember, baby, yung time na nahulog tayo sa mini-stop dahil sa kalokohan mo. Ang bawat baby, bawat remember, ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa puso ni Lyra. Puro sila. Ang mundo nila ay isang mundong hindi siya kasama. Siya ay isang tagapanood lamang, nakaupo sa gilid, pinipilit muyain ang pagkain na biglang nawalan ng lasa. Ay, nga pala, biglang sabi ni Katrina, tila may naalala.
Kinuha nito ang kanyang mamahaling handbag at may dinukot mula roon. 1,000 piso. Inilahad niya ito sa harap ni Lyra. Ano yan? Takang tanong ni Mama Tessie. Para kay Lyra po, tita, nakangiting sabi ni Katrina. Tumingin ito kay Lyra. Iha, para sayo. Para makabili ka naman ng mas maayos na damit. Kawawa ka naman. Linroy treat. Ang mga salita ay nakabalot sa anyo ng kabaitan, ngunit ang lason sa ilalim nito ay malinaw. Hindi ito tulong, isa itong insulto. Isang paraan ng pagsasabing hindi ka nababagay dito. Naramdaman ni Lyra na uminit ang kanyang mga pisngi. Ang mga kamay niya sa ilalim ng mesa ay nakakuyom. Salamat po, pero hindi ko po kailangan, tanggi niya, ang boses ay nanginginig. Oh, don't be Eli. Sige na, kunin mo na, pamimilit ni Katrina. Katrina, tama na, saway ni Levy, ang boses ay may bahid ng inis. Ngunit bago pa man mapigilan, kinuha ni Mama Tessie, sa kanyang kawalang malay, ang pera. Naku, salamat Katrina. Ang bait mo naman. Sige na, Lyra, tanggapin mo na ang biyaya. Walang nagawa si Lyra kundi kunin ang pera mula sa kamay ni Mama Tessie. Ang papel na iyon ay parang nag-aapoy sa kanyang palad. Matapos ang hapunan, nagpresenta si Lyra na maghugas ng mga plato para lang makalayo. Habang nasa kusina siya, biglang pumasok si Katrina. Need help? Tanong nito, nakasandal sa hamba ng pinto. Hindi na po, ma'am. Kaya ko na po, sagot ni Lyra, hindi lumilingon. Narinig niya ang mga yabag ni Katrina papalapit. You know, simula nito sa isang mahinang boses na para sa kanilang dalawa lang, si Levy, maawain talaga yan. Mabait na tao. Tumigil si Lyra sa paghugas. He has a soft spot for lost things, patuloy ni Katrina, ang boses ay tila pulot, ngunit ang bawat salita ay may pait. Huminto ito saglit na tila nag-iisip ng tamang salita, bago idinugtong, lalo na sa mga palaboy. Ang salitang iyon. Palaboy. Tumama iyon kay Lyra na parang isang malakas na sampal. Iyon ang tingin sa kanya ng babaeng ito. Isang palaboy na pinulot lang ni Leve dahil sa awa. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Katrina. Mabilis niyang tinapos ang kanyang ginagawa at halos takbuhin ang daan pabalik sa kanyang maliit na silid. Ngunit sa kanyang pagdaan sa sala, natigilan siya. Nakita niya sina Levy at Katrina na nag-uusap. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang mga salita ni Katrina ay malinaw at matalas. Hindi mo ba naiisip, Levy? Hindi natin siya kilala. She just appeared out of nowhere, sabi ni Katrina, ang boses ay puno ng peking pag-aalala. For all we know, baka may tinatakbuhan siya. Baka may ginawa siyang masama kaya siya napadpad dito. Napahawak si Lyra sa kanyang dibdib. Pinigil niya ang kanyang hininga, naghihintay. Nag-aabang sa isasagot ni Levy. Umaasa siyang ipagtatanggol siya nito. Umaasa siyang sasabihin nitong, tumigil ka, kat hindi siya ganyan. Ngunit ang tanging isinagot ni Levy ay isang nakabibinging katahimikan. Ang katahimikang iyon ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng masasakit na salita ni Katrina. Ang katahimikang iyon ay isang kumpirmasyon ng kanyang pinakamalaking takot, na kahit gaano pa siya kasipag, kahit gaano pa kabuti ang ipakita niya, sa mata ng iba, lalo na sa mata ng lalaking nagsisimula na niyang pagkatiwalaan, siya ay mananatiling isang estranghero na may madilim na nakaraan. Isang misteryo na hindi dapat pagkatiwalaan. Isinara ni Levy ang pinto ng kanyang klinik at sumandal dito, mariing ipinikit ang mga mata. Ang katahimikan ni Lyra ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Ang paraan ng pagyuko nito, ang pag-iwas ng tingin, bawat kilos ay isang akusasyon na hindi niya masagot. Bakit nga ba hindi siya nagsalita? Bakit hinayaan niyang yurakan ni Katrina ang pagkatao ng isang babaeng wala namang ginagawang masama? Ang sagot ay bumalik sa kanya na parang isang lumang bangungot. Isang gabi, 3 taon na ang nakalipas. Umuulan din noon. Ang loob ng kanyang pick-up truck ay puno ng tensyon. Si Katrina ay umiiyak sa tabi niya, ang mamahaling makeup ay kumakalat na sa kanyang pisngi. Hindi ko maintindihan, Levy. I gave you everything, sigaw nito, ang boses ay basag. Hindi, Kat, kalmadong sagot ni Levy, kahit na ang puso niya ay dumadagundong. Binigyan mo ako ng lahat ng gusto mo. Hindi ng lahat ng kailangan ko. Hindi ako makahinga. Controlling. Dahil ba gusto kong malaman kung nasaan ka?
Dahil ayokong may lumalapit sa iyong ibang babae. Nagmamahal lang ako, Leve. Hindi yan pagmamahal kat pagsiselos yan. Pag-aari. Gusto mo akong ilagay sa isang hawla. Itinigil niya ang sasakyan sa tapat ng mansyon ni na Katrina. Tapos na tayo. Ang reaksyon ni Katrina ay isang bagay na hinding-hindi niya malilimutan. Ang mga luha ay naging isang marahas na paghikbi. Nagsimula itong mag-hyperventilate, hinahampas ang dashboard. Hindi. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Hindi ko kakayanin, Leve. Papatayin mo ako. Papatayin mo ang puso ko. Ang itsura nito, ang gulat, ang takot, ang pagkasira, ay tumatak sa kanyang isipan. Kinabukasan, tumawag ang ina ni Katrina. Na-confine daw ito sa ospital. Nervous breakdown. Kahit na alam niyang bahagi iyon ng pagiging madrama ni Katrina, isang maliit na bahagi niya ang hindi maiwasang makaramdam ng pagkakasala. Ang bigat na iyon ang dala-dala niya hanggang ngayon. Ang kasunduan na hindi nakasulat na kahit hindi na sila, may responsibilidad pa rin siya sa marupok na estado ni Katrina. Leve. Napamulat si Leve. Si Katrina, nakatayo sa may pinto ng klinik, dala ang 2 tasa ng kape. Ang itsura nito ay maamo na, malayo sa pagiging palaban kanina. Nagtimpla ako ng kape, sabi nito, iniaabot ang 1 tasa sa kanya. Kat, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Levy, ang boses ay pagod na. Umuwi ako para sayo, diretsong sagot nito. Sinusubukan kong ayusin ang buhay ko. Ang pamilya ko magulo. Ikaw na lang ang kaibigan ko, Leve. Ikaw na lang ang natitira sa akin na nakakaintindi sa akin. Ang mga mata nito ay nagsimulang mamasa-masa. Ito na. Ang pamilyar na drama. Bakit mo kailangang saktan si Lyra? Tanong ni Leve. Hindi ko siya sinasaktan, depensa ni Katrina, ang boses ay nanginginig na. I'm just being careful for you. You're too kind, Levi. Madali kang maloko. Paano kung niloloko ka lang niya? Umiyak na ito ng tuluyan. Huwag mo naman akong itaboy. Please. I need a friend back. Napabuntong hininga si Leve. Ito ang kahinaan niya. Ang awa. Ang ayaw niyang makasakit. Tumalikod siya at inilapag ang tasa ng kape. Mag-usap tayo bukas, kat pagod na ako. Lumabas siya ng klinik, umaasang maabutan si Lyra para sana magpaliwanag, para sana humingi ng tawad. Nakita niya itong nagwawalis sa tindahan, ang bawat galaw ay mabilis at mekanikal. Lyra, tawag niya. Huminto ito sa pagwawalis ngunit hindi lumingon. Po, Sir Leve. Ang paggamit nito ng key-serb ay parang isang pader na biglang itinayo sa pagitan nila. Ang key Levite na komportable nilang ginagamit nitong mga nakaraang araw ay biglang naglaho. Tungkol kanina Simula niya, hindi alam kung paano sasabihin. Yung sinabi ni Katrina Okay lang po, Sir Leve, putol nito sa kanya, ang boses ay malamig at walang emosyon. Naiintindihan ko po. Bisita niyo po siya. Tumingin ito sa kanya saglit at ang mga mata nito ay blanko. Trabaho ko lang naman po ito. Hindi niyo po kailangang magpaliwanag. Pagkasabi noon, ipinagpatuloy nito ang pagwawalis na para bang isa na lamang siyang ordinaryong customer na nagmamasid. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa isang galit na sigaw. Iyon ay isang pagtatapos. Isang pagsasara ng pinto na siya mismo ang nagbigay ng dahilan para isara. Kinabukasan, sinubukan niyang iwasan si Katrina, pero tila buntot ito na sunod ng sunod. Habang nag-aayos siya ng gamot sa klinik, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang emergency. Si Leve, si Mancardo po ito, katiwala sa Hacienda Consunji, sabi ng boses sa kabilang linya. Yung alaga po naming kabayo, si Relampago, nanganganak po pero nahihirapan. Baka pwede po kayong pumunta. Sige, Mancardo. Papunta na ako, mabilis na sagot ni Leve. Ito ang mga pagkakataong kailangan niyang kumilos agad. Nagmamadali niyang inihanda ang kanyang medical bag. Narinig ni Katrina ang usapan. Oh, an emergency. Sa hacienda, sabi nito, biglang nagkaroon ng sigla. I'll come with you. Para may katulong ka. It'll be fun, like old times. Kat, hindi ito laro, seryosong sabi ni Levi. Trabaho to. Kaya nga.
I'll help. Dalian mo na, baka malate pa tayo, sabi nito, na una nang lumabas ng klinik. Napahilamos si Levi sa kanyang mukha. Wala siyang oras para makipagtalo. Bawat minuto ay mahalaga para sa kabayo at sa anak nito. Wala siyang pagpipilian. Nagmamadali siyang lumabas, dala ang kanyang gamit. Sa pagdaan niya sa tindahan, nakita niya si Lyra, nag-aayos ng mga bote ng soft drinks sa ref, nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Lyra, nakita niya ang sakit, ang pagkadismaya, habang pinapanood siya nitong sumakay sa pickup truck. At sa tabi niya, sa passenger seat, nakangiti ang nagtagumpay na si Katrina. Habang paalis ang sasakyan, tiningnan ni Levi si Lyra sa side mirror hanggang sa lumiit ito at tuluyang maglaho. Isang mabigat na pakiramdam ang dumagan sa kanyang dibdib. Ang pakiramdam na iiwan niya ang isang maamong tupa sa isang lugar kung saan nag-aabang ang isang gutom na lobo. Ang tunog ng papalayong pick-up truck ni Levi ay parang isang hatol sa pandinig ni Lyra. Bawat segundo na lumilipas ay lalong nagpapatibay sa katotohanang ibinubulong ng kanyang isipan. Isa lamang siyang pansamantalang panauhin sa buhay na ito. Isang anino na madaling takpan ng mas nagniningning na liwanag ni Katrina. Iniwan siyang mag-isa kasama si Mama Tessie at ang babaeng dahilan ng kanyang pagkabagabag. Pilit siyang umiti kay Mama Tessie. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Naku, tayong dalawa na lang pala ang naiwan, masayang sabi ni Mama Tessie, tila walang kamalay-malay sa tensyon. Tamang-tama. Katrina, iha, matagal ko nang gustong ayusin yung lumang bodega sa likod. Baka gusto mo akong tulungan habang hinihintay natin si Leve. Agad na pumayag si Katrina. Of course, tita. Anything for you. Ang sigla sa boses nito ay parang musika, ngunit para kay Lyra, ito'y tunog ng isang ahas na gumagapang. Nagpunta sila sa maliit at maalikabok na bodega. Habang si Mama Tessie ay abala sa pagbubuklat ng mga lumang photo album, si Katrina naman ay nagkunwaring nag-aayos ng mga kahon. Iniwan nito ang kanyang mamahaling handbag sa ibabaw ng isang maliit na mesa. Lyra, iha, pakikuha mo nga ako ng isang basong tubig, utos ni Mama Tessie. Ako na po, tita, mabilis na alok ni Katrina. You just rest there. Lyra, can you just watch as my bag for a second? Tumango lang si Lyra. Lumabas si Katrina ng bodega, at naiwan siyang mag-isa, kasama ng mga lumang gamit at ng bag na iyon. Ang bag, na sinadyaman o hindi, ay bahagyang nakaawang. Isang sulok ng isang puting folder ang nakasilip mula sa loob. Ang unang pumasok sa isip ni Lyra ay ang umiwas. Hindi ko dapat pakialaman. Mali ito. Isang paglabag sa tiwala. Ngunit isang boses sa kanyang isipan ang nagsimulang magtanong. Bakit ganito na lang ang galit sa kanya ni Katrina? Ano ang itinatago nito? Paano kung mayroon sa loob ng bag na iyon na magpapatunay na nagsisinungaling si Katrina? Isang bagay na maipapakita niya kay Leve, hindi para sa sarili niya, kundi para protektahan ang mabuting lalaki at ang ina nito mula sa isang mapagkunwari. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng malakas. Bawat tibok ay isang pag-udyok. Nanginginig ang kanyang kamay. Sumilik siya sa labas ng pinto, wala pang tao. Mabilis, halos hindi na humihinga, lumapit siya sa mesa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang dahan-dahan niyang inilalabas ang folder. Hindi ito isang simpleng papel. Mukha itong isang opisyal na dokumento, makapal at nakalagay sa isang mamahaling folder. Sa kanyang pagbuklat, isang letterhead ang tumambad sa kanya. Ang mga mata niya ay nanlaki. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang mga salitang nakasulat sa itaas ng papel ay tila umukit sa kanyang isipan na parang mainit na bakal. Sandoval Lending Corporation. Sandoval. Ang pangalan. Ang parehong pangalan sa resibo ng kanyang tia Elena. Ang pangalan na sumira sa kanilang buhay. Ang pangalan na naging dahilan ng kanyang pagtakas. Ang bangungot na akala niya ay iniwan na niya ay narito pala mismo sa kanyang harapan, nakangiti at nagpapanggap na kaibigan. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila naging yelo. Ang katotohanan ay isang malakas na sampal na halos ikabagsak niya. Ang babaeng umaaligid kay Levi, ang babaeng yumuyurak sa kanyang pagkatao, ay hindi lang isang karibal sa pag-ibig. Siya ang halimaw sa kanyang nakaraan. Isang kaluskos mula sa labas ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Mga yabag.
Paparating na sila. Sa sobrang taranta, halos hindi niya maibalik ng maayos ang folder sa loob ng bag, nanginginig niyang isinara ito, at mabilis na lumayo, pumwesto sa isang sulok, at nagpanggap na nag-aayos ng mga lumang libro. Pumasok si Katrina, dala ang isang basong tubig para kay Mama Tessie. Umiti ito nang makita si Lyra. Isang ngiting puno ng kahulugan. Alam ba niya? Nakita ba niya? Are you okay, Lyra? Tanong ni Mama Tessie, napansin ang pamumutla niya. Para kang nakakita ng multo. Mas masahol pa po sa multo, gusto sanang isigaw ni Lyra. Pipagod lang po, ang tanging naisagot niya. Ilang oras pa, bumalik na si Levi, kasama ang ngiting tagumpay sa kanyang labi. Ma, okay na si Relampago. At may bisiro na siya, masayang balita nito. Si Katrina ay nakakapit sa braso niya, na para bang kasama ito sa tagumpay. Habang naghahanda sila ng merienda, masayang nagkwento si Katrina tungkol sa hacienda. You know, baby, sabi nito, ang boses ay matamis ngunit may yabang. Speaking of properties, Dive family is expanding our business here in Batangas. Dad wants me to check on some potential investments. Uminom ito ng kanyang juice, at pagkatapos ay tumingin sa paligid ng maliit na bahay, na para bang sinusukat ito. In fact, dagdag pa niya, we're looking into some properties na kinuha ng lending company namin. Marami-rami din mga taong hindi marunong magbayad ng utang. Pagkasabi noon, ang mga mata ni Katrina ay dahan-dahang lumingon at tumitig ng diretso kay Lyra. Ang mga labi nito ay muling bumuo ng isang ngiti, isang ngiting malamig, matalim, at puno ng tagumpay. Isang ngiti na nagsasabing, alam ko na alam mo. Subukan mong magsalita. Ang mga sumunod na araw para kay Levi ay puno ng pagkalito. Ang Lyra na dati nagsisimula ng magbukas at ngumiti ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang babaeng laging tahimik, laging malayo ang tingin. Ang bawat kilos nito ay tumpak at maingat, na para bang naglalakad sa ibabaw ng maninipis na bubog. Palagi itong umiiwas sa kanyang mga mata, at kung mag-uusap man sila, ang mga sagot nito ay laging maikli at formal. Lyra, kumain ka na? Tanong niya isang tanghali. Opo, Sir Levi. Salamat po, sagot nito, hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa pagwawalis. May problema ba? May masakit ba sa'yo? Wala po. Pagod lang po siguro. Ang mga sagot nito ay mga pader na hindi niya kayang gibain. Sa isip ni Levi, isa lang ang dahilan, si Katrina. Ang presensya nito sa bahay ay parang lason na unti-unting kumakalat sa hangin, sinisira ang kapayapaan na minsang naramdaman nilang lahat. Nagsisisi siya. Nagsisisi siyang naging duwag siya, na hinayaan niyang manatili si Katrina. Pero ngayon, paano niya aayusin ang isang bagay na hindi naman direktang sinasabi sa kanya ni Lyra? Sa kabilang banda, ang isip ni Lyra ay isang maingay na palengke. Ang pangalang Key Sandoval ay paulit-ulit na umuugong. Totoo ba ito? Isang malaking koinsidensya lang ba? O ang babaeng natutulog sa kabilang kwarto ay siya ang may kinalaman sa trahedya ng kanyang buhay? Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ngunit paano? Isang umaga, nagpaalam siya kay Mama Tessie. Mama Tessie, pwede po ba akong lumuwas sa kabilang bayan? May bibilhin lang po sana akong mga gamit. Naman, iha. Mag-ingat ka, nakangiting sagot ni Mama Tessie. Ngunit hindi personal na gamit ang pakay ni Lyra. Ang pakay niya ay impormasyon. Nagpunta siya sa palengke ng kalapit na bayan, isang lugar na mas malaki at mas magulo kaysa sa San Isidro. Doon, nagpanggap siyang isang estudyanteng gumagawa ng research. Lumapit siya sa isang matandang nagtitinda ng gulay, isang babaeng mukhang marami nang nakita at narinig sa buhay. Ale, magandang araw po. Pwede po magtanong, magalang na simula ni Lyra. May ginagawa po kasi kaming proyekto tungkol sa mga negosyo dito. Narinig niyo na po ba ang pangalang Sandoval? Biglang nagbago ang mukha ng matanda. Ang kaninang palakaibigang ngiti ay napalitan ng pag-iingat. Bakit mo natanong, Ineng? Research lang po. May lending company daw po sila? Sumimangot ang matanda at bumulong, Sandoval. Nako, layuan mo ang pamilyang yan. Kilala yan dito sa pagiging malupit. Parang mga lintakong maningil. May kilala akong pamilya dyan sa may kanto, pinalaya sa sarili nilang bahay. Kawawa nga eh. Halos masiraan ng bait ang ina ng tahanan.
Bawat salita ng matanda ay isang patalim na bumaon sa puso ni Lira. Tugma. Ang kwento ay halos kapareho ng nangyari sa kanyang tiya. Ang pagsisikip ng dibdib, ang biglaang pag-atake sa puso. Nagpasalamat si Lira at mabilis na umalis, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Hindi na ito isang hinala. Isa na itong katotohanan na napakasakit tanggapin. Sa kanyang pag-uwi, hindi niya namalaya na may isang lalaking nakasunod sa kanya mula pa sa palengke. Isang lalaking may hawak na cellphone, kinukuhanan siya ng litrato habang kausap ang matandang tindera. Nang makalayo si Lira, idinya ng lalaki ang isang numero. "Hello, Ma'am Katrina," sabi ng lalaki. "Opo, tama po ang hinalan niyo. Nagtatanong-tanong nga po siya tungkol sa pamilya niyo." Nang gabing iyon, ang hangin sa bahay ni Levi ay mas mabigat kaysa dati. Ramdam ni Lira ang mga mata ni Katrina na nakatitig sa kanya habang naghahapunan sila. Isang tinging mapanuri at mapanlibak. Alam niyang alam na ni Katrina ang ginawa niya. Ang laro ay nagsisimula ng maging mapanganib. Matapos magligpit, pumasok si Lira sa kanyang kwarto. Inilabas niya ang isang maliit na pitaka mula sa ilalim ng kanyang mga damit. Kinuha niya mula roon ang isang luma at kupas na piraso ng papel, ang huling resibo ng kanyang tia Elena mula sa Sandoval Lending. Ang nag-iisang ebidensya ng kanyang nakaraan. Tinitigan niya ito, ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ito ang dahilan. Ito ang simula ng lahat. Biglang may kumatok sa pinto. Mabilis niyang itinago ang resibo at pinunasan ang kanyang mga luha. Bumukas ang pinto. Si Levi. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala at pagod. Tila ba pasan nito ang lahat ng problema sa mundo. Pumasok ito at isinara ang pinto sa likuran niya. "Lira, mag-usap tayo," sabi nito, ang boses ay seryoso. Huminga ito ng malalim. "Hindi ko na kaya to, hindi ko na kaya ang katahimikan mo. Ang mga pader na iyan sa paligid mo." Lumapit ito sa kanya. "Ano ba talaga ang problema? Sabihin mo sa akin. Nag-aalala ako sa'yo. Hindi na kita maintindihan." Nakatitig lang si Lira sa kanya, ang puso niya ay nagwawala. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isumbat ang lahat. Ang babaeng pinoprotektahan mo, ang babaeng dinala mo sa bahay na to, siya ang dahilan. Siya ang sumira sa buhay ko. Ngunit anong karapatan niya? Anong laban niya sa isang Sandoval? At maniniwala ba si Levi sa kanya? O iisipin lang nitong nagsiselos siya, na gumagawa siya ng kwento para siraan si Katrina? Ang takot na hindi siya paniwalaan ay mas masakit pa kaysa sa pagtatago ng katotohanan. Bago pa man siya makasagot, bago pa man niya mahanap ang mga salita, isang malakas na sigaw ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Galing ito sa sala. Boses ni Mama Tessie. "Nasaan na? Diyos ko, nasaan ang pera?" Nagkatinginan sina Levi at Lira, parehong nagulat. Mabilis silang lumabas ng kwarto. Paglabas ni Lira at Levi sa kwarto, isang eksenang puno ng kaguluhan ang kanilang naabutan. Si Mama Tessie ay nakatayo sa gitna ng sala, ang mukha ay balisa, habang binubuklat ang isang maliit na lata kung saan niya itinatago ang kita ng tindahan. Ang lata ay walang laman. "Nawawala, Levi. Ang kita natin ng 3 araw, nawawala," halos maiyak na sabi ni Mama Tessie, ang mga kamay ay nanginginig. "Kagabi lang, bago ako matulog, binilang ko iyon. Sigurado akong nandito lang iyon." Si Katrina ay nakatayo sa gilid, ang mukha ay nagpapakita ng peking pag-aalala. "Oh and my God, tita. Are you sure? Baka naman na-misplace niyo lang po." "Hindi, sigurado ako," giit ni Mama Tessie. Ang isip ni Lira ay biglang nanlamig. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na pamilyar, ang pakiramdam na may paparating na panganib. Tumingin siya kay Katrina, at sa isang saglit, nakita niya ang isang bahagyang pagngisi sa mga labi nito bago ito mabilis na napalitan ng pag-aalala. "Malaking halaga yun, tita," sabi ni Katrina, ang boses ay seryoso. "At 3 lang naman tayong nandito sa bahay buong araw, ikaw, ako, at si Lira." Ang paraan ng pagbigkas niya sa pangalan ni Lira ay may diin. Isang akusasyon na nakatago sa isang simpleng obserbasyon. Napatingin si Mama Tessie kay Lira, ngunit ang mga mata nito ay hindi mapanghusga, kundi nalilito. Hindi magagawa ni Lira yun.
I'm not saying anything, tita, mabilis na sabi ni Katrina. Pero, di ba't kailangan nating maging sigurado? For everyone's peace of mind. Baka naman may nakapasok na magnanakaw habang nasa labas tayo. Imposible, laging nakakandado ang pinto, sabi ni Leve, ang boses ay matigas. Ang mga mata niya ay nagpapalipat-lipat kina Lyra at Katrina, na tila sinusubukang buuin ang isang palaisipan. Well then, sabi ni Katrina, huminga ng malalim na parabang ayaw niyang sabihin ang susunod. Maybe we should check our things. Para lang mapatunayan na walang nawawala sa atin. At para mapatunayan na walang kumuha. Tumingin ito kay Lyra. You don't mind, do you, Lyra? Para malinis ang pangalan mo. Bawat salita ni Katrina ay isang patibong. Kung tatanggi si Lyra, magmumukha siyang may itinatago. Kung papayag siya, parang inamin na rin niyang isa siyang suspect. Hindi nakapagsalita si Lyra. Tumango lang siya, ang lalamunan ay tila may nakabara. Nagsimula sila sa kwarto ni Katrina. Siyempre, walang nakita doon. Sumunod, sa silid ni Mama Tessie. Wala rin. At pagkatapos, lahat sila ay tumayo sa labas ng maliit na silid ni Lyra. Ang kwartong naging kanlungan niya ay bigla na lang naging selda ng isang akusado. Pumasok si Katrina, ang kilos ay parang isang investigador. Si Lyra ay nakatayo lang sa may pintuan, ang mga kamay ay malamig na parang yelo. Pinapanood niya ang babaeng sumira sa nakaraan niya na ngayon ay sinisira naman ang kanyang kasalukuyan. Wala naman sa ibabaw, sabi ni Katrina, binubuklat ang ilang damit ni Lyra na nakatupi sa isang kahon. At pagkatapos, yumuko ito. Teka, ano to? Dahan-dahan itong gumapang at may dinukot mula sa ilalim ng papag ni Lyra. Isang bungkos ng pera. Lukot, ngunit halatang halata ang dami. Ang eksaktong halaga na nawawala. Ang katahimikan sa kwarto ay nakabibingi. Si Mama Tessie ay napasinghap, napatakip ng bibig. Si Katrina ay tumayo, hawak ang pera, ang mukha ay puno ng peking pagkadismaya. Lyra, bakit? Lahat ng mata ay napunta kay Lyra. Ngunit ang tanging mga matang mahalaga sa kanya ay ang mga mata ni Leve. Tumingin siya sa lalaking nagsimula niyang pagkatiwalaan, sa lalaking minsan ay nagtanggol sa kanya. Ang mukha ni Leve ay isang blankong pader. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng isang bagay na mas masakit pa sa galit. Puno ito ng sakit at matinding pagkadismaya. Humarap ito sa kanya, ang bawat salita ay mabigat. Lyra, bakit? Ang tanong na iyon. Hindi isang sigaw. Hindi isang paratang. Isang tanong na puno ng pighati. Iyon na ang huling dago. Iyon ang pumatay sa lahat ng natitirang pag-asa sa puso ni Lyra. Nawalan na ng saysay ang magpaliwanag. Sino ang maniniwala sa kanya? Ang palaboy na kinupop nila laban sa isang kaibigang matagal na nilang kilala? Ang kwento niya tungkol sa Sandoval Lending ay magmumukha lang isang desperadong kasinungalingan para pagtakpan ang kanyang kasalanan. Wala na. Tapos na ang lahat. Hindi na nagsalita si Lyra para ipagtanggol ang sarili. Wala nang lakas na natitira sa kanya. Dahan-dahan siyang tumango na para bang inaamin ang isang kasalanang hindi niya ginawa. At pagkatapos, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod na pumatak. Umalis siya sa kwarto, naglakad ng parang isang kaluluwang walang buhay, pabalik sa dilim. Ang laro ni Katrina ay tapos na. At siya ang talo. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, ang maliit na silid ay wala ng laman. Ang mga damit ni Lyra ay wala na. Ang kanyang presensya ay naglaho na. Ang tanging naiwan ay ang kumot na maayos na nakatupi sa ibabaw ng kama. At sa ibabaw ng unan, isang pirasong papel na tiniklop. Isang sulat. Salamat sa lahat. Patawad. Nagising si Leve sa isang katahimikang hindi normal. Walang amoy ng kape, walang mahinang tunog ng radyo mula sa tindahan. Ang buong bahay ay tila nababalot sa isang mabigat at malungkot na kumot. Bumangon siya, isang masamang kutob ang nanunuot sa kanyang buto. Dumiretso siya sa kusina. Nakita niya ang kanyang ina, si Mama Tessie, na nakaupo sa hapagkainan, nakatingin sa kawalan. Ang isang tasa ng kape sa harap nito ay hindi pa nababawasan. Sa tabi nito ay ang perang inawawala kagabi. Ma, tawag ni Leve. Tumingin sa kanya si Mama Tessie, ang mga mata ay puno ng lungkot.
wala na siya, anak.